Hi Taurus, mid-November 2024, mid-month of November. Kuha lang po tayo ng ilang mensaheng gabay para sa inyo. Para dito sa ilang natitirang araw o linggo ng buwan. Taurus, anong kailangan niyong marinig? Mensaheng gabay po para sa mga Taurus. Message. Taurus, guidance, November 2024, mid-month. Okay. Meron ng umaangat. Isa-isahin po natin yan. The Fool is here. Okay. Okay, bumabagsak sila, guys. Tayo po ay general reading. Still, just only take what resonate. Mid-month, November. Plus, meron din po kasi tayong darating na full moon. That's November 15. Pasok na rin natin dito yun. Actually, this full moon is in your sign. Full moon in Taurus. Okay. So, isa-isahin natin. Okay. We'll see. May ilang ingay sa paligid, patawarin. Hindi ako sure kung ano. Doggies ata. Pero the Fool ay narito. The Ten of Wands. The Seven of Cups. The Ace of Wands, Taurus. The High Priestess. The Tower, the Chariot, Reverse, and the Two of Cups. This one is in reverse. Nakakakuha man tayo ng ilang reversal cards. Hindi naman po ibig sabihin ay hindi na agad okay. Okay? Meron lang po itong kalakip na mensahe. Pero mid-month of November, Taurus, I feel na something important is coming. Important, at the same time, ay may pagkamalalim. Okay? Maaring ang focus nyo right now ay nasa inyong mga relasyon. Napakalawak ng relationship sector. Maaring ito. Nagtabi na sila. The Two of Cups and the Chariot. This is about your partner. Your partner in business ba ito? Businessman or personal na kapareha. Or it could be about your family, the High Priestess. May ilang ganap dyan na kung saan very important. Totoo naman, di ba? Usaping relasyon, pamilya, napakahalaga. Something is coming na the Tower. May pagkamalalim at the same time, ito yung ilang sitwasyon na hindi mo aasahan. It could be unexpected. Expect the unexpected sa ilang sitwasyon na ito. Hindi kailangan iwanan ng pagkabahala. The High Priestess is here. You just have to follow your intuition, trust your feelings, trust your guts. Maaring may ilan lang kayong kahit sa simpleng hindi pagsabay sa isang sitwasyon or komento, opinion, kahit ganun lang. Totoo naman, wala namang perfect na relasyon. Minsan nangingibabaw or napapangibabawan kayo ng emosyon or ng init ng ulo. Ayan, diretso si Moonchild, biglaan, nagiging suddenly. Hindi magical yung ilang sitwasyon. Hindi nagsasabay at maaring umangat yung ilang differences talaga na very normal sa anumang sektor. Expect the unexpected kasi maaaring meron ditong pag-express or pagiging expressive ng higit. Reversal yung energy, so pwede po itong mag-apply sa inyo mismo, Taurus, or sa ilang taong nabanggit ko. Kapareha, partner in business or family. Maaaring merong yun na akin na-mention, magpabigla-bigla tayo sa kahit sa simpleng suggestion, opinion, at dito baka merong hindi magustuhan. Okay? Umangat yung miscommunication, misunderstanding na aking ulitin, this is something na kailangan lang daw po ay hindi sasabayan or magiging palagi na lang tayong bigger person. Lalo if this is something big problem, okay, big tension, na hindi madali. Pero kung kailangan nyo munang mag-step back, mag-pause, hindi naman kailangan harapin agad ang isang bagay or isang tao. Pinapaalalahanan kayo ng Baraha Taurus to stay calm, balance, I know.
mahirap. Madaling sabihin moonchild, pero kapag nandun ka sa posisyon na yun, lalo kung meron kang ilang bigat, ilang dalahin, alam mo yun, may ilang ganap na sa trabaho, negosyo, and then pag uwi mo pa sa tahanan or sa ilang personal na ganap sa relasyon, may ilang tension pa. So, hindi siya madali. Pero again, huwag lang magpadalos-dalos. Hanggat kaya, a reminder na to, Taurus. Okay? Na meron kayong ilang kailangan harapin. Or kung sa mas practical, if ever hindi to mag-apply, kakailanganin lang kayo ng higit sa inyong buhay, tahanan, pamilya, relasyon, baka higit kayong hanapin. At dito, the Tower, expect yan, expected, baka merong ilang ganap kung saan higit kayong, sabi ko nga, meron kayong kailangan i-priority about your family. So, kung busy ang schedule, I feel ito may ilang bigat, may ilang responsibility, extra baggage, extra obligations sa work. So, lighten up your schedule. Ngayon pa lang, kung ano lang naman, may sahing gabay lang naman ito. Stay flexible, adaptable sa sitwasyon, patuloy na pagsabay sa kung anumang pwedeng ihain ng buhay, at wala tayong malalim na magiging problema. Wala tayong control sa kung anumang pwedeng ihain ng buhay, pero yung control na ngayon, yung meron ka, Taurus, yung control kung paano mo pangahawakan ng ganap ngayon, yun naman yung mahalaga. Okay? At samahan ng dasal. Yung faith na meron ka sa Kanya, sa ating Lord, nag-iisang Creator, maging ano pa man po ang inyong religion, pray lang lagi. Okay? At ayan, hindi ka nag-iisa. Maraming umangat dito. Yung support ay nandito. Pamilya, na kanina ko pa na-mention. Okay? Ano pa ba? Ma-add natin. I feel dito, for some of you, work-wise, maraming ganap na kanina ko pang na-mention. Kung mag-apply man po yung pagka-busy and productive sa trabaho, maging ano pa man yan, may ilang dalahin dyan, especially parang meron kayong pinaghahandaan, or medyo parang ang daming inilalagay sa lamesa. Ilang gawain, ilang papeles ba ito? Inihain ng inyong mga boss. Okay. Patuloy na inspirasyon. Inspirasyon, moonchild. I mean, paangatin yung init dyan. Kaya nyo to. I feel meron kayong matatapos. Umaangat kasi din yung pagiging independent nyo and yung pagiging leader nyo sa inyong buhay, paggawa, negosyo, trabaho. So, I feel dito ano man ang bigat na yan, something na madadala nyo para matapos, para mas magampanan yung mga responsibility na ito. And yung possibility na meron kayong, magko-completes, or even meron conclusion, o kahit sa simpleng realization, importanteng bagay ang inihahain sa inyo ngayon, na kung lahat ito importante sa inyo, Taurus, syempre ba, it could be overwhelming sa dami. So, take it easy rin sa iyong sarili. Take everything one day, one step at a time. Okay? For some, kahit sa simpleng plans, meron bang travel para sa ilan sa inyo? Or gusto nyo munang, para bang sa dami ng ganap, Taurus, gusto nyo munang magpahinga, syempre pa, ng makahinga sa ilang isipin ito, or maybe a reminder yun, to rest din. Pahinga nyo ang inyong mga isipan. Lalo kung if ever yung init ng ulo sa pagkainip, or talagang merong something, baka sumasakit ang ulo. Why I'm getting a message na ganon. So take it easy. Priority mo rin yung ikaw, hindi po isang medical advisor ang moonchild, pero papaangatin yung strength. Kailangan mo yan. Paano mo nga naman magagampanan itong ilang ganap na ito? Itong ilang obligations na ito, kung ikaw mismo ay pagod na. Excuse me po. Pagod na pala si moonchild. Hindi. Pero ayun lang, balance is the key, na walang pagkasobra or pagkakulang, at alalayan nyo
yung inyong yung expression. Okay? Yun lang. Kasi parang meron akong init na nakikita doon. Kung paano kayo maglalabas magre-release, mag-i-express ng inyong damdamin or anything related dito sa aking ilang sektor na nabanggit, especially in regards to your relationship. Okay? Ayun. Kung meron kayong kailangan i-release kahit sa simpleng enerhiya, yung ilang negativity, gawin yon, yung alam yung hindi nakatutulong or makatutulong para kayo'y makausad palalo sa mga bago. Yes po, new beginnings, gawin yon, i-release nyo, especially yung ilang pakiramdam from your past, if ever, kailangan marinig ng ilan. Release anything that no longer serves you or isn't serving you or making you happy, i-release na yan. Hindi na yan makatutulong. Yes po, i-add ko to bago tayo mag-end. But something will end. I feel na merong ilang major ganap, major endings, pero mapapalitan po ito ng major breakthroughs sa inyong mga buhay. I mean, meron tong new beginnings na naghihintay. Okay? Since nag-highlight talaga ngayon, we will having this full moon in your sign, November 15. So, maaaring merong ilang major big events na kung saan kailangan yung lumaban. Stay strong, kapit lang, laban lang sa buhay. Mid-month of November 2024, Taurus.